nagsabi si Duterte, ito yung press conference niya, pinabulaanan niya, walang gentleman's agreement. Yan ang balita. Tinutukoy na niya si Duterte. Pinabulaanan mismo nito. Pero ang naririnig natin dito na nagsabi na pinabulaan, yung reporter. Tuloy natin, yung talaga mismo Duterte ang nagsalita. Ito. Pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang aligasyon na umano'y pumasok ito. Pero ba tayo ditong naririnig na si Duterte ang nagsasalita na pinabulaanan niya, itinatanggi niya? Wala naman. Bagkus itong reporter nagsasalita na pinabulaanan, pero itutuloy natin yung mismong pinagkunan nila ng kung bakit nila sinabi na pinabulaanan. Pero walang ganon sa mismong kay Duterte interview. Sa isang gentleman's agreement sa pagitan niya at ni Chinese President Xi Jinping ukol sa West Philippine Sea. Yun, pinabulaanan. Mayroon pa siyang ibang sinabi. Ito. Panuorin. Tingnan niyo. Wala naman sinasabi si Duterte na tumanggi siya na walang gentleman's agreement. Yung reporter nagsasabi, pero yung si Duterte at ipaparinig yung kanyang interview na tumanggi. Walang ganoon. Bagkus ito sinabi ni Duterte, hindi siya tumanggi na wala ito. Panuorin pa natin yung mga sinabi ni Duterte na hindi siya pumasok sa gentleman's agreement sa China. Sabi na, there will be trouble if we insist on our own way there. China will go to war. Wala na umanong kasunod na meeting na nangyari pagkatapos noon. Wala rin umano siyang tinatago na anumang gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas dahil kasama niyang pumunta noon sa China si dating National Defense Secretary Delfin Lorenzana, National Security Advisor Eduardo Año, former Armed Forces of the Philippines o AFP Chief Hermogenes Esperon Jr. at ilan pang cabinet members. Wala naman tayo narinig na pinabulaanan niya. Ibig sabihin kasi pinabulaanan ni Duterte. Sana sinabi nito na, ay wala kaming agreement niyan. Sana ganun ang narinig na hindi yan. Sinabi ni Duterte na ini-play nila yung mismong salaysay ni Duterte nung press ko na yan. Sabi ni Duterte, huwag kang gagawa dyan dahil may sinabi kaya siya na maghuhukay siya doon ng langis. Sinabihan siya ni Xi Jinping na huwag mong gagawin yan dahil magkakaroon tayo ng away. Magkakaroon tayo ng trouble, sabi niya. Yun ang pahayag, pero walang sinasabi dito si Duterte sa interview ito na tumanggi siya o pinabulaanan niya na mayroong gentleman's agreement. Pero ang pinapalitaw ng vlogger na ito, tumatanggi raw Duterte. Tuloy natin. The only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Ayan. May narinig ba tayo rito? Na tumanggi siya? Ang sinasabi nga niya, meron nga silang pinag-usapan na yung as is where is na ibig sabihin, status ko nga, yun yung nakapaloob dun sa pinag-usapan nila na yung sinasabi ngayon na secret deal. Pero sinabi rin ni Duterte, hindi nga yung secret deal dahil kasama nga niya si Lorenzana, si Secretary Anyo, at saka ilang cabinet member pa niya. Yun ang sinasabi dito. Pero tingnan mo kung paano liligawin ng taong ito, pipilipitin yung mga katotohanan na sinasabi ni Duterte. Tuloy natin. Problema kay Duterte, narinig nyo, sabi ni Duterte, wala siyang pinasok na gentleman's agreement sa China. Hindi naman nagsasabi si Duterte na walang pinasok. O yun yung buong video na pinapakita niya sa tao. Wala naman sinasabi doon. Narinig ba tayo na nagsalita si Duterte na tumatanggi siya na walang pinasok na akong agreement? Wala naman. Itong vlogger na ito nagsasabi, pilit pinapatanggi niya si Duterte na walang agreement. Kahit wala naman sinasabi si Duterte doon sa interview. Malapit lang yung abogado na kukutusan ko ito eh. Pinipilit niya na tumatanggi raw. Pero wala naman tayong naririnig. Maliwanag na maliwanag. Bagkus meron nga, pero hindi yung secret. Yung assessor is yung status ko. Yun ang nilalaman ng agreement. Wala tayong galawan. Kung ano yung ginagawa ni Aquino noong 2013 pa.
na maghahatid ka lang ng pagkain dyan sa BRP Sierra Madre. Ganun lang din gagawin mo. Pero hindi tumatanggi dito si Duterte na walang ganoon. Ako sinabi niya, walang secret deal kahit kami nag-uusap ng gano'n dahil kasama ko yung mga sekretary ko. Tingnan niyo ang kabulastugan nitong abogado niya. Narinig nyo yung sinabi niya. The only thing I remember is nag-agree sila sa status quo. Oh, di ba? Yun ang sinabi pero hindi natanggi. So inamin na mismo ni Duterte, nag-agree siya sa status quo. Ano ba yung sinasabing status quo? Ibig sabihin, hindi gagalaw daw ang China, hindi rin tayo gagalaw. O di ang ibig niyang sabihin nun, tama yung sinasabi ng China at ni Roque. Talagang gunggong talaga. Para lang tumama sa gusto niya, pinipilit niya na tumanggi raw, pinabulaan. Wala naman sinasabi si Duterte na tumatanggi siya. Bakit sa sinabi niya? Nagkapag-uusap talaga siya. Na yung assessor is yung status ko na yung paano yung ginawa ni Aquino na nadatnan niya. Yun pa rin yung gagawin niya. Magsusupply lang siya doon. Hindi siya mag-repair ng BRP. Sinunod lang niya yung dating daloy ng sistema doon sa ayungisin na ginagawa ni Aquino nung Pangulo pa ito. Pero ang pinipilit nito sa kanyang pagtalakay na ito, ipinabubulaan ni Duterte. Walang agreement. Ibig sabihin niya, pinapalitan niya talaga si Duterte ay sinungaling. Na binibinta na yung East Philippine Sea, talaga itinatago nito yung katotohanan sa pagsisinungaling. Na wala raw gentleman's agreement kahit talagang mayroon. Talagang namang mayroon, maliwanag naman yung sinabi. Di ba? Nag-uusap nga sila at hindi yung secret. Hindi secret. Inuulit-ulit nga ni Duterte. Wala secret din. Dahil ang dami kong sekretaryong kasama nung kaharap sila. Kasi sekretarya nyo nga advisor ngayon ni Pangulong Marcos. Siyempre pwede niyang patanong din yun. Hindi ba? Kung tungkol dito sa secret deal itong gentleman's agreement na ito na nagiging issue ngayon. Na kahit nga si Marcos wala ring mahagila kung meron ng ganito. Ang problema nga lang dito kay Pangulong Marcos, parang nangyayari, parang nangungurumbistin siya ngayon sa China sa pananapang nito. Ang gusto niyang mangyari, meron siyang masisi. At ang sinisisi niya, si Duterte dahil nga dito sa, kahit walang secret agreement to, yung gentleman's agreement, talagang iniisip na rin ni Marcos na winawater ka ng Chinese. Dahil sa secret deal ni Duterte, itong nakaraang gobyerno. Hindi ko ito alam. Kaya pala kami binupa. Parang gano'n ang gusto mangyari ni Marcos. Kung isipin naman, isa rin ang nagsabi na talagang pinapawalang bisa na niya. Kung mayroon mang agreement na gano'n, dahil siya na ang Pangulo ngayon, pinapawalang bisa na niya. Pero tignan nyo ngayon ang sinasabi ni Marcos. Na talagang tila nakukumbinsi siya. Tila nakukumbinsi na si Marcos. Talagang mayroong agreement na pinasok si Duterte na hindi nalalaman ng tao. Yung secret din. Kaya sila nakakaranas ng pag-water cannon ng China ngayon. Yung mga resupply natin. Yung mga resupply mission natin sa ayungin. At dito nangyayari na nga sa ating Pangulo, sa ating kagalang-galang na Pangulong Marcos. Parang naghahanap siya ng damay. Dahil pagpalagay na lalaban talaga at tama ang desisyon niya na talagang magmatigas sa China. Siyempre parang sa kanya rin magkakaroon ng digmaan. Alang-alang dyan. At ngayon sa digmaan sa halip ng sisihin niya o pag-isipan niya kung tama yung naging pulisiya niya kaysa pulisiya ni Duterte, ang gusto niya sisihin kung magkakaroon o matutuloy yung digmaan ay si Duterte ang may gawa dahil dun sa pinasok nitong agreement. Yun ang gustong palitawin ni Marcos ngayon. So at dito, mas lumilinaw at mas nararagdagan yung paniniwala natin. Si Marcos talaga. Wala talaga siyang, hindi niya talagang kayang pasanin yung bigat ng mga suliranin. Yung problema na
talagang nadatnan man niya o nagiging problema pa lang, talagang hindi niya kaya talagang pasanin, parang gano'n ang nakikita natin sa kanya. Pagkos nagpapakawala na lang siya ng nagpapakawala ng parang tila pikit mata ng mga pahayag na dapat sana, katulad nga nito, kaya ako nakapagsalita ng ganito. Siyempre, nirerespeto ko siya at siyempre siya ang Pangulo natin. Talaga siya ang ama natin na dapat natin igalang. Pero inihahayag ng kanyang mga salita at ng kanyang mga kilos. Kaya tayo nakapagbuo rin naman ng ganitong mga pahayag para sa kanya. Hindi laban, para sa kanya. Pero siya ang Pangulo. Dapat alam niya na may secret deal o wala. Hindi naman niyang malaman. Hindi ba't may intelligence yan? May mga sundalo, may mga Navy. Kaya lang nga naman na bago lahat ng tao ngayon at walang kaalam-alam sa mga lumipas na mga administrasyon, siguradong kahit nung panahon ni Aquino, mga nariyan pa ngayon sa AEP natin o sa Navy natin yung mga tao riyan. Ba't hindi nga ito matanong kung may agreement ba na ganyan, may secret deal ba, may ibininta ba? Parang sa panahon ito, itong kasalukuyan, ito lang talaga siyang kaalam-alam. Na parang nangyayari tuloy sa kanya eh. Parang may secret deal nga ata. Parang dapat hindi ka mag-spekulas bagkos. Resolbahin mo. Tuklasin mo na. May ganito nga pala pinasok si Duterte. O dapat ganoon. At saka hindi ba ikaw nga nagsabi, inuulit ko. Kung mayroon man na gentleman sa agreement na pinasok si Duterte, unong mga nakaraan, pinapakulang bisa ako. At talaga kaya mong gawin yun dahil ikaw naman yung chief architect nga ng foreign policy. Ikaw masusunod. Di ba sinasabi ni Duterte sa iyo nung press conference nung isang gabi? Do it. Prepare it. Ni Sierra Madre. If you brave enough, sabi niya. Talagang matapang ka, gawin mo. Malaya ka, mababago mo lahat. I-repair mo. Ni Sierra Madre dun. Walang pipigil sa iyo. Yun ang sabi ni Duterte. Bakit puro sisisihin niya na sisisihin? Wala naman papakinggan pa ba si Duterte? Bagkus yung nakalipas ang tinatanaw niya. At ngayon, parang gusto niyang sisihin kung magkakagiran o may mga water cannon man, ay dahil sa secret agreement ni Duterte. Na ngayon, para mo kang pinapaniwalaan niya. Pero pa sa status ko na inilalantad natin, maliban pa rin, may secret pa ulit siyang iniisip. Parang ganun ang dating kay Marcos. Maliban sa inilabas na yan ng press conference. Parang yun ang gustong mangyari ni Marcos. Na pag magkagira man ito, talagang tuluyan mag-init ang China at magpang-abot dahil meron man tayong kakamping o inaasahan niyang US. Ang sisisihin pa rin niya si Duterte. Dahil nga sa secret agreement, kaya nagpang-abot ang Pilipinas at China. Pero sa paano man, yung gusto ko matuloy sinasabi niya na pag-uusap nila ng Pangulong Duterte. Dahil si Marcos, katulad ng sinasabi nga natin, minuto ko ito. Dahil siyempre kasama ni BP Sara. Hanggang ngayon naman nakikita natin na kahit may mga ganyang mga pinipilit pinagsasabong ng mga tanso o ng mga gininto ang vlogger. Kita natin na talagang pinipilit naman ni BP Sara na buo pa rin sila ni Marcos, yung unit team nila. Kahit naman lang sa kanilang dalawan lang, sa pagitan nilang dalawa.